Ang inyong balbon na pasaway, may ginawa na naman bang kalokohan? Baka pinatalim ang kuko sa bagong sofa o nagkaroon ng nighttime zoomies mismo sa ulo ninyo. Tiningnan ninyo siya ng masama, pero pagkalipas ng ilang minuto, nandyan na siya, naglalambing sa mga binti ninyo na parang walang anumang nangyari. Pero paano kung hindi lang ito para makahingi ng treat, kundi isang tunay at pinag-isipang paghingi ng tawad? Ngayon, sumama kayo sa amin sa kahangahangang mundo ng sikolohiya ng pusa at tuklasin natin ang 20 kakaibang paraan kung paano sinasabi ng ating mga alaga ang pasensya na. At maghanda kayo dahil ang ilan sa mga ito ay tuluyang magbabago sa inyong pananaw sa mga pusa. Kaya naman, linawin muna natin ang isang mahalagang punto. Nakakaramdam ba ang mga pusa ng pagkakasala tulad ng tao? Karamihan sa mga eksperto sa pag-uugali ng hayop ay naninihaba na hindi. Wala silang komplikadong moralidad tulad ng sa atin. Gayunpaman, sila ay napakatalino at sensitibo sa damdamin. Madaling makita ng mga pusa ang inyong pagkadismaya sa tono ng inyong boses, sa tindig, at sa ekspresyon ng mukha. Ang pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa inyo ay nagdudulot sa kanila ng matinding stress. Kaya ang lahat ng kanilang paghingi ng tawad ay sa katunayan mga komplikadong ritual ng pakikipagkasundo. Ang pangunahing layunin nila ay ibalik ang kapayapaan at pagkakaisa sa bahay dahil para sa kanila, kayo ang sentro ng kanilang mundo. Kaya, simulan natin sa isang kilos na nakikita ng marami sa atin araw-araw, ngunit madalas ay mali ang interpretasyon. Ito ay ang mabagal, halos tulad ng pagmumuni-muning pagkurap. Subukan mong isipin, ang pusa mo'y nakaupo sa harap mo, nakatitig sa iyong mga mata, tapos dahan-dahang na parang slow motion, ibababa ang mga talukap ng mata at muling itataas. Ang unang pumapasok sa isip mo, gusto lang ba niyang matulog? Pero hindi. Sa mundo ng mga pusa, ang direktang pagtitig ng walang pagkurap ay isang hamon at tanda ng agresyon. Pero sa pagpikit ng mga mata sa iyong harapan, kahit sandali lang, ipinapakita ng pusa ang kanyang kahinaan. Ito ang sukdulang pagpapakita ng tiwala. Sa esensya, parang sinasabi niya sa iyo, pakiramdam ko'y ligtas ako sa iyo. Kaya kong magpakita ng kahinaan. Hindi nakakagulat na tinatawag ito ng mga zoopsychologist at ng mga may malaking karanasan sa pusa na cat kiss o halik ng pusa. Ito ay isang tahimik na pagpapakita ng pagmamahal at pagkakaibigan. At ang pinakamaganda rito ay pwede mo siyang sagutin sa kaparehong lengguwahe. Sa susunod na makita mo siyang gumagawa ng ganoong tingin, huwag kang umiwas ng tingin. Tingnan mo siya ng malumanay, tapos dahan-dahang ipikit at imulat ang iyong mga mata tulad ng ginagawa niya. Magugulat ka kung gaano kalalim ang magiging epekto ng dialogong ito. Madalas, kukuran din ang pusa bilang tugon. Kinukumpirma na natanggap at naintindihan ang iyong mensahe. Ito ang isa sa pinakasimple, ngunit pinakamalalim na paraan para patibayin ang inyong samahan at ipakita sa iyong alaga na nagtitiwala ka rin sa kanya. Ang susunod na makapangyarihang senyales ng pakikipagkasundo na pamilyar sa bawat may-ari ng pusa ay ang pagdikit o pagpupunas ng ulo. Hindi, hindi ibig sabihin nito na gusto kang labanan ng pusa mo. Sa kabaligtaran, ang ritual na ito na tinatawag na bonding sa siyentipikong pag-aaral ay isa sa pinakatapat na pagpapakita ng pagmamahal at kagustuhang ibalik ang kapayapaan. Ang dahilan ay sa mukha ng pusa, partikular sa pisngi, baba at sa gilid ng bibig, matatagpuan ang mga espesyal na glandula na naglalabas ng pheromones. Ito ang natatanging kemikal na passport ng iyong alaga
ang personal nitong amoy ng kaligayahan at kapanatagan. Kapag ang pusa ay matiyagang idinidikit ang ulo nito sa iyo, hindi lang ito naglalambing. Literal nitong binababad ka sa sarili nitong amoy, hinahalo ito sa iyong amoy. Sa ganitong paraan, nabubuo ang isang karaniwan, pampamilyang amoy na nagsisinyas. Iisa tayo, isa tayong pamilya, maayos ang lahat sa pagitan natin. Pagkatapos ng alitan, ang kilos na ito ay nagkakaroon ng kakaibang kahulugan. Hindi lang ito basta ugali, kundi isang sinasadyang pagkilos upang ibalik ang nawalang pagkakaisa. Parang sinasabi ng pusa, magkapareho na ulit tayo ng amoy para makalimutan na natin ang anumang hindi pagkakaunawaan. Kaya kapag iniaalok ng iyong alaga ang ulo nito para idikit sa iyo, tanggapin mo ang regalong ito. Ito ang paraan niya ng pag-abot ng sanga, ng oliba, ng kapayapaan sa iyo. Kumusta naman ang pag-pour ng pusa? Anong meron dyan? 'Di ba? Nagpo-pour lang naman sila kapag komportable at masaya. Pero alam mo, bahagi lang yan ng totoo. Sa totoo lang, ang pagpupur ay isang napakasalimuot na paraan ng komunikasyon na ginagamit nila sa napakaraming sitwasyon. At mayroon pa ngang kakaibang uri ng pagpupur, tinatawag na pampagkasundo o pampakalma. Malaki ang pagkakaiba nito sa simpleng pag-ungol o pagpur nila habang natutulog. Kadalasang mas mapilit ang ganitong pagpupur at mas mataas din ang frequency nito. Umaabot ito sa hanggang 150 Hz. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga vibrations sa ganitong frequency ay may kakayahang magpagaling. Nakakatulong ito sa paghilom ng mga tissue at nagpapababa ng stress. Kapag nagpupur ang pusa pagkatapos ng kaunting tensyon o pagtatalo, ginagawa niya ito hindi lang para sa iyo, kundi para rin sa kanyang sarili. Ito ang paraan niya para sabihing, kumalma na tayo, ayos lang ang lahat. Sinusubukan niyang bawasan ang tensyon sa loob ng silid sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang nakagagaling na vibrations. Sa madaling salita, iniaalok niya sa iyo ang isang uri ng sound therapy para mas mabilis mong makalimutan ang anumang di ka nais-nais na nangyari. Sa susunod na makarinig ka ng ganito, pakinggan mong mabuti. Hindi lang yan basta pagpupur ng kontento, kundi isang aktibong pagtatangka na ayusin ang emosyonal na atmosfera at ibalik ang kapayapaan at katahimikan sa inyong tahanan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang iba pang uri ng pagdampi, hindi lang yung pagbubudbod ng ulo, kundi yung paggamit na ng buong katawan. Isipin mo, nakatayo ka sa kusina, medyo mainit pa rin ang ulo mo sa pusa dahil sa ginawa nitong kalokohan kaninang umaga. Tapos, bigla siyang lalapit, sisimulan kang paikot-ikutan sa mga paa mo, parang ahas, nagpapahid sa mga binti mo, minsan sa isang tagiliran, tapos sa kabila. At ang buntot niya, literal na ipinupulupot niya sa binti mo, parang panglimang paa niya. Hindi lang yan paghingi ng pagkain. Ito ay isang detalyadong ritual ng muling pagkonekta o pagpapanumbalik ng samahan. Tulad din ng pagbubudbod ng ulo, ginagamit ng pusa ang mga glandula na nasa iba't ibang bahagi ng katawan nito para iwanan ang amoy nito sa iyo. Literal kanyang binabalot ng kanyang presensya na parang lumilikha ng isang kokon ng kanyang amoy sa paligid mo. Sa lengguwahe ng pusa, isa itong napakalakas na pahayag. Ang ibig sabihin nito, tao kita. Gusto kong bumalik ang amoy mo bilang bahagi ng teritoryo ko, ng pamilya ko. Ang buntot na nakapulupot sa binti mo ay nagpapalakas ng mensaheng ito. Sumisimbolo ng yakap at pagkakaisa. Ito ay pisikal na pagpapakita ng kagustuhang maging mas malapit, na parang binubura ang anumang hadlang o distansya na dulot ng nakaraang gulo. Kaya sa susunod na maramdaman mo ang pamilyar na dampi ng malambot na buntot, alamin mo,
Hindi lang yan basta haplos, kundi isang buong seremonya ng pakikipagkasundo. Pero may isang senyal na madalas hindi napapansin o kaya'y ganap na mali ang pagkakaintindi ng maraming may-ari. Kakadisiplina lang sa iyong pusa, umalis siyang tila nagtatampo at pagkalipas ng ilang minuto ay umupo malapit sa iyo at nagsimulang maglinis ng sarili ng maingat, tila may ipinapakita pa nga. Parang wala siyang pakialam sa nararamdaman mo at abala lang sa sarili niyang gawain. Pero, sa totoo lang, baliktad na baliktad ang ibig sabihin niyan. Ito ay isang klasikong halimbawa ng tinatawag na displacement behavior. Kapag ang pusa ay nakakaranas ng stress, pagdududa, or panloob na salungatan, tulad ng galit ang amo ko pero gusto kong lumapit, lumilipat siya sa isang simple, nakasanayan, at nakakapagpakalmang kilos. Ang paglinis ng sarili ang perpektong solusyon. Nakatutulong ito sa kanya upang makayanan ng nerbiyos na parang nililinis niya ang mga negatibong emosyon sa kanyang sarili. Bukod pa rito, sa pamamagitan ng pagpapakita sa iyo ng tahimik at pangkaraniwang gawin na ito, nagpapadala siya ng senyal. Tingnan mo, kalmado ako, wala nang banta, tapos na ang nangyari, at pwede na tayong bumalik sa dati nating pamumuhay. Hindi ito pagbalewala, kundi isang napakapino at tahimik na alok ng pakikipagkasundo. Para bang sinasabi ng pusa, kalimutan na lang natin yan at bumalik na tayo sa ating nakasanayang kaaya-ayang rutina. Susunod naman tayo sa isang paraan ng paghingi ng tawad na maaaring matuwa ang iba, samantalang ang iba naman ay medyo mabigla o matakot. Tungkol ito sa pagdadala ng regalo ng iyong pusa. Isang araw, matapos mong pagalitan ang iyong mabalahibong mga ngaso, ay maaaring lapitan ka niya na may daladalang huli sa kanyang bibig. Sa pinakamaganda, ito ay ang paborito niyang laruang daga, isang kumakaluskos na bola o kahit ang sarili mong tsinelas. Ngunit sa pinakamalala, isang bagay na hindi kaaya-aya na galing sa labas. Mahalagang maunawaan, hindi ito pagtatangka na takutin ka o lalo kang galitin. Mula sa pananaw ng pusa, ito ay isang kilos ng matinding pagiging mapagbigay at pagmamalasakit. Sa ligaw, ang mga pusa ay ibinabahagi lamang ang kanilang pinakamahalagang huli sa mga miyembro ng kanilang pangkat, sa mga mahal at iginagalang nila. Sa pagdadala ng regalo sa iyo, sinusubukan ng pusa na suyuin ka sa pinakamabisa. Sa palagay niya na paraan, para bang sinasabi niya, nakikita kong galit ka. Heto, kunin mo ang pinakamaganda na mayroon ako. Pakiusap, huwag ka nang magalit pa. Ito ang kanyang paraan upang makapag-ambag sa mga pinagsasaluhang yaman ng pamilya. Nais niyang ipakita ang kanyang pagiging kapaki-pakinabang at maibalik ang kanyang halaga sa iyong paningin. Kaya, kahit pa ang regalo ay hindi mukhang kaaya-aya, pahalagahan ang mismong kilos. Ito ay isang taus-pusong pagtatangka na tubusin ang kanyang pagkakamali. Ngayon, pag-usapan naman natin, ang lengguwahe ng pusa ay hindi lang puro kilos o galaw, kundi pati na rin tunog. At pagdating sa paghingi ng tawad, mayroon silang espesyal na paraan ng pagpapahayag sa pamamagitan ng boses. Hindi natin pinag-uusapan ngayon ang malakas at mapilit na miyaw na naririnig mo tuwing 5:00 ng umaga sa gilid ng iyong kama. Hindi, ang meow na pang-sorry ay ibang-iba ang tunog. Kadalasang ito ay isang maikli, malambing at mas matinis na tunog, halos parang huni ng kuting. Minsan, mas kahawig ito ng isang malumanay na huni o mahinang pur. Ang ganitong tunog ay likas na nagdudulot sa atin ng awa at pag-aalaga. Dahil kahawig nito ang impit na tunog ng isang maliit at walang kalaban-labang nilalang. At alam na alam ito ng mga pusa. Sa paggamit ng ganitong boses bata, sinusubukan ng pusa na paamuhin ka.
pawiin ang iyong inis at ipakita ang kahinaan nito. Para itong nagsasabing, sige na, tingnan mo, maliit lang ako at mabait, huwag kang magalit sa akin. Ito ay isang napakatalinong manipulasyon na nakabase sa mga parental instincts na taglay ng marami sa atin. Hindi ito nagdidikta, kundi nakikiusap. Hindi ito nagrereklamo, kundi sinusubukang simulan ang isang dialogo na magbubunga ng kapayapaan at pagkakaintindihan. Sa susunod na marinig mo ang malambing at nagtatanong na tunog na ito, tandaan, ang iyong pusa ay sinusubukang hanapin ang susi sa iyong puso. Ngayon, dumako tayo sa isa sa pinakaemosyonal at pinakamalinaw na pagpapakita ng tiwala mula sa mga pusa. Matapos ang isang alitan, ang iyong pusa ay biglang lalapit, hihiga at iikot. Inilalantad ang kanyang malambot at walang kalaban-labang tiyan. Ngunit mahalagang huwag itong akalain na imbitasyon para kiskisan ng kanyang tiyan. Para sa maraming pusa, isa itong bitag. Sa katunayan, mas malalim ang kahulugan ng kilos na ito. Sa mundo ng mga hayop, kung saan ang kaligtasan ay nakasalalay sa kakayahang ipagtanggol ang sarili, ang tiyan ang pinakamahinang bahagi. Nandoon ang lahat ng mahahalagang organo at anumang pinsala rito ay maaaring maging sanhi ng kamatayan. Sa pagpapakita sa iyo ng kanyang tiyan, ipinapakita ng pusa ang ganap at daang porsyentong tiwala. Ito ang paraan niya ng pagsasabi, buo akong nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. Alam kong hindi mo ako sasaktan. Kahit pagalit ka kanina, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking buhay. Ito ang pinakamataas na antas ng kahinaan na kayang ipakita ng isang pusa. Literal na binababa niya ang kanyang depensa sa harap mo. Ipinapakita na wala siyang nakikitang banta sa iyo at hindi na niya nais ipagpatuloy ang alitan. Ito ay isang tahimik na kahilingan para sa kapayapaan na sinusuportahan ng pinakamalakas na argumento, ang buo at walang pasubaling tiwala. Minsan, ang pinakamabuting paraan para magkaayos ay kalimutan ang tampuhan at magsaya na lang. At ang mga pusa, dahil mahusay silang psikologo, alam na alam nila yan. Kaya huwag kang magtataka kung pagkatapos mong pagalitan ang alaga mo, bigla itong kumilos na parang mapaglarong kuting. Baka dalhin niya ang paborito niyang bola sa bibig at ilagay sa panan mo habang nakatingin sa iyo ng may pag-asa. O kaya naman ay magsisimulang magkilos sayaw, paluin ang gumuguhit na pambalot na para bang iniimbitahan kang sumali o di kaya'y magtatago sa kanto at biglang lulundag sa mga paa mo na parang naglalaro. Hindi ito nangangahulugang nakalimutan na niya lahat at wala na siyang pakialam. Sa totoo lang, ito ang kanyang paraan para ilipat ang iyong atensyon mula sa negatibo tungo sa positibo. Ang paglalaro ay isang napakalakas na instrumento para mawala ang stress at muling mapagtibay ang samahan. Sa proseso ng paglalaro, lumalabas ang mga hormones ng kaligayahan at ang tensyon ay kusang nawawala. Sa pag-imbita sa iyo na maglaro, tila sinasabi ng pusa, huwag na tayong mag-away. Gumawa na lang tayo ng isang bagay na masaya ng magkasama. Naaalala mo pa ba kung gaano tayo kasaya kapag naglalaro tayo? Ito ay isang napakamatalino at epektibong paraan upang pag-aanin ang sitwasyon at ipaalala sa inyong dalawa kung gaano ninyo kamahal ang isa't isa. Bukod pa rito, may isa pang napakabanayad at matalinong paraan na madali nating hindi napapansin. Pagkatapos ng alitan, hindi siya agad aakyat sa kandungan mo, hindi manghihingi ng haplos, at hindi malakas na humuhuni. Sa halip, pupunta lang siya sa parehong silid kung nasaan ka at tahimik na magpapahingalay sa hindi kalayuan. Maaring sa katabing silya, sa alpombra na ilang metro ang layo mula sa iyo o sa bintana lang. Para bang pumapasok siya sa iyong personal na espasyo, ngunit hindi nilalabag
ang mga hangganan nito. Ito ang tinatawag na tahimik na presensya. Sa ganitong pag-uugali, nagpapadala ang pusa ng ilang senyalis. Una, ipinapakita niya na sa kabila ng inyong alitan, gusto pa rin niyang mapalapit sa iyo. Ikaw pa rin ang sentro ng kanyang mundo. Ikalawa, nagpapakita siya ng paggalang sa iyong damdamin. Nakikita niyang galit ka o nalulungkot at binibigyan ka ng oras para humupa ang init ng ulo mo nang hindi ipinipilit ang kanyang sarili sa iyo. At ikatlo, ito ay isang tahimik na paghihintay. Nakaupo siya at matiyagang naghihintay ng senyalis mula sa iyo. Baka titingin ka sa kanya, magsasalita ng malambing na salita o unti-unting lalambot ang iyong puso. Ito ay isang napaka-mature at matalinong paraan ng pakikipagkasundo na nakabatay sa pasensya at hindi pagiging mapilit. Para bang sinasabi ng pusa, nandito ako, nasa tabi mo lang, at hihintayin kong maging handa kang patawarin ako. Tayong lahat ay naaaliw kapag ang isang pusa ay nagsisimulang magmasa o ang tinatawag ng mga siyentipiko na milk threading gamit ang kanyang mga unahang paa sa malambot na ibabaw. Mapakumot man yan o sa inyong mga hita. Kadalasan iniisip natin na ito ay tanda ng matinding kaligayahan. Ngunit ang pag-uugaling ito ay may mas malalim na kahulugan, lalo na kung ito ay lumitaw pagkatapos ng isang tensyonadong sitwasyon. Ang kilos na ito ng pagmamasa ay isang ligtas na ugali na nag-ugat sa pinakabatang yugto ng pagkabata ng isang kuting. Sa ganitong paraan, pinasisigla ng mga kuting ang paglabas ng gatas mula sa inang pusa. Para sa kanila, ang prosesong ito ay iniuugnay sa ganap na seguridad, init, kabusugan, at payapang ginhawa. Kapag ang isang ganap na pusa ay nagmamasa sa inyo, bumabalik ito sa pakiramdam ng lubos na kaligayahan at higit sa lahat, ipinararamdam din niya sa inyo ang mga damdaming ito. Pagkatapos ng pag-aaway, ang kilos na ito ay nagiging isang makapangyarihang galaw ng pakikipagkasundo. Hindi lamang niya ipinapakita na siya ay kumalma na, kundi sinusubukan din niyang iparamdam sa inyo ang ginhawa at seguridad na iyon. Ito ang kanyang paraan upang sabihin, malapit sa iyo, pakiramdam ko'y ligtas at masarap sa pakiramdam tulad ng sa tabi ng aking ina. Ibalik natin ang ganitong pakiramdam sa ating relasyon. Ito ay isang napaka-personal at nakakaantig na kilos na nagpapakita kung gaano kalalim ang kanyang pagmamahal. Pagdating naman sa tingin, gaya ng nabanggit na, ang direkta at matalim na tingin ay isang hamon. Kaya pagkatapos na maging pasaway ang pusa at mapagalitan, asahan mong iiwas siya sa pagtingin ng diretso sa iyong mga mata. Maaari siyang tumalikod, tumingin sa sahig o sa dingding. Ito ay palatandaan na nakakaramdam siya ng tensyon at alam niyang hindi ka nasisiyahan. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbabago ang sitwasyon. Ang pusang handang makipagbati ay iba na ang ipinapakitang kilos. Hahanapin niya ang iyong tingin. Maaari siyang umupo sa harap mo at tumingin lang sa iyong direksyon, matiyagang naghihintay na magtama ang inyong mga mata. At kapag nangyari yon, hindi siya iiwas ng tingin at hindi rin titingin ng agresibo. Sa halip, ang kanyang tingin ay magiging malambot, marahil bahagyang pipikit ang kanyang mga mata. O, tulad ng alam na natin, dahan-dahang kukurap. Ang naghahanap na tinging ito ay isang direkta at tapat na tanong na walang salita. Okay na ba tayo? Galit ka pa rin ba? Puwede na ba ulit tayong maging magkaibigan? Ito ang kanyang paraan para suriin ang sitwasyon at makakuha ng kumpirmasyon mula sa iyo na ayos na ulit ang lahat. Ang isang malumanay na tingin mula sa iyo ang magiging pinakamainam na sagot para sa kanya. Minsan, ang pusa ay gumagamit ng pinakasimple at mapagmalasakit na paraan
para humingi ng tawad na ginagaya ang ugali ng kanyang ina. Nagsisimula siyang linisin ka. Ito ay maaaring maging magaan, medyo magaspang na pagdila sa iyong kamay, pisngi, o minsan maging sa iyong buhok. Huwag mo siyang itulak palayo sa sandaling yon, iniisip ang kalinisan. Para sa pusa, ito ang pinakamataas na pagpapakita ng pagmamalasakit at pagmamahal. Alalahanin kung paano laging dinidilaan ng inang pusa ang kanyang mga kuting. Ginagawa niya ito hindi lang para sa kalinisan. Sa ganoong paraan, pinapakalma niya sila, tinatanggal ang ibang amoy, pinapatibay ang kanilang ugnayan, at literal na nililigo sila sa kanyang pagmamahal. Kapag sinimulan ka ng iyong alagang hayop na dilaan, inilalagay ka niya sa kaparehong antas niya. Kinikilala kang miyembro ng kanyang pamilya na kailangan niyang alagaan. Pagkatapos ng alitan o tampuhan, ang ganitong kilos ay may natatanging kahulugan. Ito ang kanyang paraan para sabihin, ikaw ay nalulungkot at gusto kitang alagaan. Gusto kitang pakalmahin tulad ng pagpapakalma sa akin ng aking ina. Ito ay isang napaka-personal at matalik na ritual na nagpapawi ng lahat ng sama ng loob. Hindi lang siya humihingi ng tawad. Aktibo niyang sinusubukang ayusin ang iyong emosyonal na kalagayan gamit ang pinakaluma at pinakaintindihan niyang wika, ang wika ng pagmamahal ng isang ina. Narito ang isang medyo kakaiba, ngunit napakalalim na paraan ng pakikipagkasundo na nakaugat sa pinakabuod ng likas na ugali ng isang pusa. Ang isang pusa na gustong bumawi sa iyo ay maaaring dalhin ka sa kanyang mangkok ng pagkain. Mauuna siyang maglakad, lilingon-lingon para tiyaking sinusundan mo siya, at igagabay ka mismo sa pinagmumula ng kanyang pinakapangunahing pangangailangan. At magagawa niya ito kahit na punong-puno pa ang mangkok. Sa unang tingin, parang walang katuturan. Ngunit sa pananaw ng pusa, ito ay isang napakalaking kilos ng pagtitiwala at pagkabukas palad. Ang pagkain ang pundasyon ng kanilang kaligtasan. Sa ligaw, bihira silang magbahagi ng kanilang mga yaman, lalo na sa mga may pinagtalunan. Sa pagpapakita niya sa iyo ng kanyang mangkok, ipinapahiwatig niyang napakahalaga mo sa kanya na handa siyang ibahagi sa iyo ang pinakabiblihiran niyang pag-aari. Ito ang paraan niya ng pagsasabing, ang akin ay iyo. Pinagkakatiwalaan kitang lapitan ang aking mga mahahalagang yaman. Ang ating ugnayan ay mas mahalaga kaysa sa anumang pagkain. Ito ay isang sinaunang ritual na sa mundo ng mga hayop ay nangangahulugang lubos na pagtanggap sa grupo at pagpapanumbalik ng kapayapaan. Hindi lang siya nagsusori. Kinukumpirma niya ang iyong katayuan bilang isang mahalagang miyembro ng pamilya na handa niyang pagbahagian ng lahat. Napansin niyo na ba na pagkatapos ng away, ang pusa ninyo ay parang nagiging anino ninyo? Saan ka man magpunta, sa ibang kwarto, sa kusina o sa banyo, tahimik lang siyang susunod sa'yo, hindi lumalayo, hindi siyang umiyaw, hindi nagpapapansin sa paghaplos sa binti mo, at hindi humihingi ng atensyon. Naroon lang siya sa tabi mo. Maaaring tignan itong medyo mapilit, pero sa totoo lang, ito ay isang senyalis ng malalim na pagkabahala para sa pusa na sinusubukan niyang itago. Kapag galit ka, iniisip ng pusa na ito ay banta sa katatagan ng inyong pamilya. Sa mundo niya, ang pagtataboy mula sa kanyang grupo o pamilya ay parang kamatayan. Sa pagsunod niya sa iyo, literal na pinipigilan kanyang umalis at putulin ang inyong koneksyon. Kinokontrol niya ang distansya ninyo para masiguro na magkasama pa rin kayo. Ito ang paraan niya para sabihin, pakiusap, huwag mo akong iwan. Mananatili ako sa tabi mo para makita mo na hindi ako umaalis. Isa pa rin tayong pamilya. Medyo desperado ito,
pero napakatapat na pagtatangka na mapanatili ang inyong koneksyon. Ayaw niyang masira ng anumang away ang pinakamahalaga sa kanya. Hindi lang siya humihingi ng tawad. Ipinaglalaban niya ang inyong relasyon sa pinakasimpleng paraan, ang manatili sa tabi mo anuman ang mangyari. Minsan, may galawang pusa na napakabanayad at mabilis, kaya madaling palampasin, pero may malalim itong kahulugan. Isipin mo, nakaupo ka, medyo may tampu pa rin, tapos biglang dumaan ang pusa mo or umupo sa tabi mo at dahan-dahan, malambing na hinawakan ng kamay o paa mo gamit ang kanyang paa. Ang mahalaga, nakatago lahat ng kuko niya. Hindi ito laro o paghingi ng anuman. Ito ay isang maingat, halos walang bigat na haplos. Sa lingguwahe ng pusa, isa itong napakamagalang at mahiyaing tanong. Para bang nagtatanong siya, pwede ba kitang hawakan? Papayagan mo ba ako? Pinatawad mo na ba ako? Isa itong uri ng pagsubok, tinitingnan niya kung ano ang magiging reaksyon mo. Hindi siya naglalakas loob na lumapit pa, tulad ng pagtalon sa kandungan mo, dahil hindi siya sigurado kung paano ka tutugon. Ang haplos na ito ang kanyang paraan upang magtayo ng tulay sa pagitan ninyo, lalo na kung may hindi pagkakaunawaan. Kung hindi mo aalisin ang kamay mo at marahil ay dahan-dahan mo siyang haplusin pabalik, senyalis yon sa pusa na natunaw na ang yelo at pwede na siyang lumapit pa para makipagbati. Tahimik, pero napakamakabuluhang galaw, puno ng paggalang sa iyong mga hangganan. Ngayon, tingnan naman natin ang buntot, ang pangunahing senyales ng damdamin ng pusa. Kapag nakagawa ng kalokohan ng pusa, ang buntot nito malamang ay nakababa o nakasingit sa pagitan ng mga hita na senyales ng pag-aalinlangan at stress. Ngunit kapag handa nang makipagbati ang alaga at pakiramdam niya'y humuhupa na ang tensyon, nagbabago ang ayos ng buntot nito. Makikita mong tumataas ito ng tuwid pataas, parang isang antena. Ito mismo ay senyalis na ng kumpiyansa at pagiging palakaibigan. Pero mayroon pang mas tiyak na senyales ng pakikipagbati, ang tinatawag na buntot na parang tandang pananong. Ito ay kapag tuwid na nakataas ang buntot, pero ang dulo nito ay bahagyang nakakurbang parang kawil. Sa wika ng katawan ng pusa, ito ay isa sa pinakapositibong senyales na makikita mo. Ito ay nangangahulugan ng kagalakan, palakaibigang pagiging mausisa at pagnanais na makipagkaibigan. Sa pagpapakita ng ganitong buntot pagkatapos ng alitan, parang sinisigaw ng pusa sa iyo. Ang saya ko at nagkabati na tayo. Masaya akong nasa tabi mo. Magkaibigan na ulit tayo. Ito ay isang visual na kumpirmasyon na tapos na ang alitan at muling nakakaramdam ng kaligayahan at kumpiyansa ang iyong alaga sa inyong relasyon. Minsan, ang mga pusa ay may kakaibang paraan ng paghingi ng tawad. Isang tahimik, ngunit napaka-epektibong paraan na nakasentro sa amoy. Pagkatapos ng isang hindi magandang pag-uusap o tampuhan, baka makita mo ang alaga mo na mahimbing na natutulog sa mga bagay na amoy ikaw. Ito ay maaaring ang bahagi mo ng kama, ang unan mo, isang t-shirt na nakalimutan mo sa upuan, or kahit ang basket ng maruming labada. Huwag mo agad siyang itaboy. Hindi lang ito simpleng paghahanap ng mainit at komportabling pwesto. Ito ay isang sadyang aksyon para ibalik ang kapayapaan at pagkakaisa. Ang amoy ay mahalagang bahagi ng komunikasyon ng mga pusa. Kapag natutulog ang pusa sa iyong mga gamit, dalawang mahalagang bagay ang ginagawa niya. Una, pinalilibutan niya ang sarili niya ng amoy mo na nagbibigay sa kanya ng ginhawa at pakiramdam ng seguridad. Pangalawa, at mas mahalaga, pinaghahalo niya ang sarili niyang amoy sa amoy mo. Sa ganitong paraan, lumalabas ang isang pinag-isang amoy, isang amoy pamilya.
Ito ang kanyang paraan para sa subconscious at chemical na label, burahin ang bakas ng hidwaan at ibalik ang pagkakaisa ng inyong pamilya. Para bang sinasabi niya, kahit sa pagtulog, gusto kong kasama ka. Tayo'y muling maging amoy iisa. Parang tunay na pamilya. Narito pa ang isang hindi mo aakalaing senyales ng pagbabati na madali lang nating pagkamalan. Lumapit ang pusa, umupo sa tabi mo, titingnan ka, tapos hihiyab ng malawak at tila ang tamis-tamis tingnan. Ang una mong iisipin ay nababagot siya o inaantok. Gayunpaman, sa konteksto ng pagbabati, ibang-iba ang kahulugan ng paghihiyab. Sa mundo ng mga hayop, ang paghihiyab, lalo na kung may iba pang nilalang sa paligid, ay isang malakas na senyales ng pagpapatahimik. Ipinapakita nito na relax ang hayop, walang nakikitang banta at walang masamang intensyon. Ang hayop na tense at handang lumaban ay hinding-hindi hihiyab dahil ginagawa nitong vulnerable o mahina ang sarili. Kapag ang pusa mo ay hihiyab habang nakatingin sa iyo pagkatapos ng alitan, malinaw ang mensahe niya. Tingnan mo, kalmado na ako. Nawala na ang tensyon. Tapos na ang gulo at wala akong nararamdamang panganib mula sa iyo at wala rin akong anumang masamang intensyon. Ito ang paraan niya para ipahupa ang anumang natitirang tensyon at ipakita na handa na siyang bumalik sa isang tahimik at payapang pagsasama. Ito ay isang tahimik na paanyaya. Mag-relax na lang tayong dalawa at kalimutan na ang nangyari. Ang pusa ay may kakaibang paraan ng paghingi ng tawad. Lumalapit ito at uupo ng nakatalikod sa iyo. Para sa atin, mga tao, ang pagtalikod sa isang tao ay tanda ng kawalang galang o kaya'y pagtatampo. Ngunit sa mundo ng mga hayop, kung saan ang panganib ay maaaring dumating mula sa anumang direksyon, ang pagtalikod ay simbolo ng lubos na pagtitiwala sa isang tao na para bang ipinagkatiwala mo na rin ang iyong buhay. Ang likod ang pinakamahina nating bahagi. Walang maninila sa kalikasan ang gagawa nito maliban kung sigurado siyang ligtas siya ng walang pag-aalinlangan. Kaya naman, sa pag-upo ng pusa mo na nakatalikod sa iyo, ipinapakita nito ang pinakamataas na antas ng tiwala. Para bang tahimik itong sinasabi, dahil lubos akong nagtitiwala sa iyo at alam kong hindi mo ako sasaktan, kaya kong maging ganap na mahina sa harap mo. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking likod. Pagkatapos ng isang tampuhan o di pagkakaunawaan, ang kilos na ito ay may napakalaking kahulugan. Ito ang pinakahuling simbolo ng pagbabati na nangangahulugang. Kalimutan na ang lahat ng tampuhan. Nararamdaman kong lubos at walang pasubali. Akong ligtas sa iyo muli. Muli, magkasama tayo. Kaya, ano nga ba ang pangunahing aral na matututunan natin dito? Ang pinaka nakakagulat, ang mga paghingi ng tawad ng pusa ay hindi lang tungkol sa pag-amin ng pagkakamali. Ito ay tungkol sa matinding takot na mawalan ng koneksyon sa iyo. Ang pusa mo ay hindi lang nagsusori sa basag na plorera. Desperado itong sinusubukang ayusin ang inyong relasyon, ibalik ang pagkakasundo na mahalaga para sa kanyang buong kapakanan. Ang 20 kilos na ito ay hindi lang cute na gawi, kundi isang komplikado at napakahalagang lengguwahe ng komunikasyon. Ito ay naglalayong mapanatili ang kapayapaan sa pinakamahalagang nilalang sa kanyang buhay. Walang iba kundi ikaw. Sana ngayon, mas iba na ang magiging pagtingin ninyo sa inyong alaga at mas masasagot ninyo ang kanyang mga pagtatangka ng pakikipagkasundo. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel para hindi ninyo mapalampas ang iba pang sikreto ng mga pusa. Kayo naman, paano humihingi ng tawad ang pusa ninyo?
ibahagi ang pinaka hindi pangkaraniwang paraan sa comments sa ibaba ng video na ito. Gustong-gusto naming mabasa ang inyong mga kwento.